Mapagpalang hapon mga bata at mga kapatid. Ngayong araw na ito ay ating pag-uusapan ang tungkol sa itim na Nazareno at Ecce Homo. Sino at ano nga ba ang kwento sa likod ng poong Nazareno at Ecce Homo? Tara mga bata, ating alamin. Ang Jesus Nazareno ay isang partikular na poon na nagpapakita sa Panginoong Hesukristo na hirap na nagbubuhat ng krus. Nakalagak ito sa simbahan ng Quiapo sa Maynila mula pa noong 1787. Ang poon ay naging isang natatanging debosyon pangmadla kung saan ang Nazareno ang bida. Sa tuwing ika-9 ng Enero ay ipinuprosesyon ito na tinatawag na traslasyon ng Nuestro Padre Jesus Nazareno o mas kilala sa tawag na itim na Nazareno. Maraming nagtatanong kung ang debusyong ito o panata ay talaga bang ekspresyon ng pananampalataya o isang kahibangan lamang ng mga tao? Dahil sa mga tagapanood ay napakagulo nitong tingnan at marami ang nakakasakitan. May mga taga-simbahan na rin mismo ang nakapagsasambit na nagiging panatisismo at napamahiin na ang debusyong ito na kailangan ng maiwasto. Halina at subukin nating unawain ang ating sariling kultura at kasaysayan. Ayon sa artikulong isinulat ni Professor Michael Charleston, Xiao Briones Chua, nang dumating ang mga mananakop na Espanyol, bakit ganoon na lamang ang pagyakap natin sa Katolisismo? Utu-utu ba ang ating mga ninuno? Liban sa tinanggap na totoo ng mga Pilipino ang katotohanan ng Ebanghelyo ni Kristo, nakita na nila na ang Katolisismo ay kakikitaan ng pagkakahalin tulad sa dati nilang pananampalataya sa bathala at mga anito. Kaya naman ang dalhin ng mga Recoleto ang imahe ng Nazareno noong maagang ika-17 siglo mula sa Timog Amerika. Ginawa natin dito ang ginagawa natin sa mga yumao at mga anito. Ang pagpunas ng panyo sa Nazareno upang kumuha ng kapangyarihan, maging ang paghawak at pagdala sa may sakit ng orinal na kamay nila ay maihahalin tulad sa praktis tuwing Biyernes Santo. Kapag ibinaba si Kristo sa krus at inihiga upang maging Santo Entierro, lililinis at pupunasan ang poon. Sa Laguna, ito'y pinauusukan. Ang mga panyong ipinampupunas ay paghahati-hatian at ipamamahagi upang maging anting-anting na may potensya o bisa. Ang ginagawa sa patay na poon ay tila ginagawa rin natin noon sa mga sinaunang namatay. Mayroong tala ng isang ritual sa Cordillera kung saan ang isang taong namatay ay inuupo sa isang sangaji o sangachil at pinauusukan. Lalabas ang kanyang mga huling katas at iniipon ito sa isang plato sa ilalim ng sangaji upang ipahid sa panyo at katawan ng mga buhay. Anumang kapangyarihan o potensya ng namatay ay naisasalin sa ganitong paraan sa mga buhay. Biswal ang Pilipino dahil hindi naman tayo palabasa bago dumating ang mga Espanyol. Nagsasaysay sa pamamagitan ng sining at mga estatwa ng mga anito ng mga ninuno. Kaya ang paggalang sa anito ay nailipat sa imahe ng itim na Nazareno. Iba-iba ang teorya kung bakit itim ang kulay ng poon. May ilan na ikinokonekta ito sa alamat ng sunog. Nangyari di umano sa galyon at sa ilang beses na pagkasunog ng simbahan. Ngunit malamang sa malamang, maitim na kahoy talaga ang ginagamit dito ng Mexicanong eskultor. Ngunit dahil dito, naging kawangis ito ng mga Indio sa Pilipinas. Kaiba sa mga laging imahe ng Panginoong Hesukristo na maputi ang kulay at mukhang Espanyol.
Isa ito sa dahilan kung bakit malalim pa rin ang pananampalataya ng maraming Pinoy sa partikular na imaheng ito. Dahil isa siyang Kristong kamukha natin, nagpapasa ng krus at nasa hilahil katulad natin. Isang Panginoon na nakakaunawa ng paghihirap ng mga tao. Ngunit hindi lamang dahil sa mahilig tayo sa simbolo ng paghihirap at kalungkutan, kaya malapit sa atin ang debosyon. Kung titingnan ang implikasyon ng isinulat ng historiador na si Reynaldo Ileto sa kanyang importanteng akda na Passion and Revolution, Popular Movements in the Philippines, 1840 to 1910, ang mga tao noong panahon ng Espanyol, imbis na ituro sa atin na magtiis at magtimpi kahit inaapi tulad ni Kristo at sa langit naman ang kabayaran ng lahat ng ito, ay kumukuha ang ilan sa ating mga ninuno ng lakas mula sa buhay ng poong Nazareno na inaawit nila tuwing mahal na araw. Kung si Kristo ay nabuhay, namatay at nabuhay na mag-uli, makikita na ganito rin ang tatluhang tripartite na pagkukwento ng mga makabayan at ng katipunan sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang bayan na dati ay malaya, sinakop at inapi ay magkakaroon muli ng kalayaan. Nakita nila ang kwento ng bayan sa kwento ng Nazareno, ang kwento ng liwanag, dilim, liwanag. Kumbaga, ang Nazareno para sa Pilipino ay isang Diyos na nakakaintindi ng pagiging tao at ng paghihirap ng tao. At isa ring Diyos na nagbibigay ng pag-asa ng muling pagbangon. Isa pa sa ating malalaman ngayong araw ay ang Ecce Homo. Ang imahe ng Ecce Homo na ang ibig sabihin ay masdan ang tao, ay sinasabi na natuklasan noong August 20, 1572 sa libingan na pinaniniwalaang kay Raha Humabon, ang pinuno ng Cebu na nakilala ni Magellan noong 1521. Ang kwento ng pagtuklas ay naitala ng mananalaysay na si Gaspar de San Agustin Osa sa kanyang Compendium Conquitas de las Islas Filipinas noong 1699. Isang sundalong Espanyol na nagngangalang Juan de Camus ang naglalagay ng poste para sa kanyang bahay. Nang aksidenteng mahukay niya ang libingan na pinaniniwalaang kay Raha Humabon na nabinyagan bilang Carlos noong April 14, 1521. Ang bangkay ni Raha Humabon ay naiulat na hindi nasisira. Tila ang hanggang dibdib ng Ecce Homo ay kasama bilang pabaon nang namatay ang Raha. Gayunpaman, ang mga tala noong kapanahunan ni Magellan ay tahimik kung ang gayong imahe ay kay Raha Humabon. Ang nasabing Ecce Homo ay kasalukuyang nakalagay sa loob ng Basilica Minore del Santo Niño de Cebu. Mga bata, tayo nang magdasal sa ating mahal na poong Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kuya Jesus, ang krus na iyong pasan ay paalala sa amin ng iyong labis na pag-ibig sa amin. Naghirap ka at nagtiis upang kami ay magkaroon ng bagong buhay at maibalik ang pakikipagkaibigan namin sa Diyos Ama. Turuan mo po kaming dumamay sa mga nagigipit, magmahal ng hindi nag-aantay ng kapalit, katulad ng pagdamay na ginawa sa iyo ni Simon na taga Cirene nang tulungan kanyang pasanin ang iyong mabigat na krus. Nang sa gayon, kami ay maging biyaya sa iba at maging paalala na minamahal mo sila ng labis. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kulang lang sa